Ito yung third day na Daniel Ruta Cup. So, ito yung mga eksena ngayong araw na ito. Ito pala yung sikreto ng mga kabataan dati. Elementary kami bago maglaro. Pinapakain kami ng pandesal ng mga magulang na kasama namin. Ganyan ka pa? Yan. Ito lang nagpalakas sa amin, pandesal. Kaso ngayon, puro ampaw na eh. Meron kaming guest player ngayon. Obet, nagpa-importante ka pa, sikreto kang lalaro. Kahit di ka maglaro, di ka namin kailangan. Nandiyan sa Bigson, no? Nakita niyo, movement pala ng team, pero tayo na kayo. Kahit di ka maglaro, di ka namin kailangan. Nice one! Nice one, Bet!
yung manalo. So ngayon nangyayari yung penalty shootout. So ito ngayon yung eksena. Nice one! Nice one, Bet! Nakita niyo movement pala ng team. Talo na kayo. That's good. That's game, brother. That's game. Joy. Nice one, Bet. So Eagle Squad won by penalty shootout. Amazing game, amazing performance para sa lahat. Eh, hindi nila ako nabantayan. Ayun. Nakagol ako. Alam tayo yung pride talaga, ano dyan? Hindi tirahan kayo, magkira yun. Tara, no? Let's go, guys! Dahil dyan, papakainin na tayo ni Coach Danny! Alright, guys. Good individual effort. Ang masasabi ko lang, pahalagan natin itong liga na to. Okay, katulad ng sinabi ko last week, pahalagan natin itong liga na to. Gawa tayo ng pangalan kung saan maaalala tayo ng mga tao. Hindi, gusto nyo ba yung naaalala tayo na, ito player na to, ayaw ko kalaro to kasi kinakatakutan to. Or gusto nyo maalala kayo ng tao na pagka sinabi yung pangalan nyo, nire-respeto kayo. Mamili kayo dun sa dalawa na yun. Kung ano yung gusto nyong legend or ano yung klaseng pangalan yung gusto nyong gawin sa liga. Okay? So at the end of the league, hindi naman tayo magkakaaway dito, magkakaibigan tayo. Okay? So yung performance natin sa loob ng field, that will reflect who you are, kung anong klaseng tao tayo. Okay? Kung tayo yung player na alam natin how to respect the other side, the referee, ganun yung pinapakita natin sa loob ng field. Kuha. So maganda yung performance natin. Sometimes it hurts, sometimes nagkakamali tayo, pero how we recover as an individual. Para yung recovery naman natin hindi para sa sarili natin. Recovery natin para doon sa buong grupo. Good job guys, good job guys. Tama yung sinabi ni Christian. Sabi sa inyo, liligtas ko kayo. Di ba? Sa oras ng kagipitan. Buti ka lang hindi ka sumipa. Eagle Squad, JCR. Number 11. Buti hindi ka sumipa, kaya naligtas. Teka lang, way back. Nung nag-champion yung Eagle Squad, sino ang gumal nun guys? Si Christian Reyes yun. Alala ko pa yun? Diba, coach? Bawal yung Eagle Squad dahil ganun. Kaya sumigat sila kasi dahil sa akin. 1-0 lang yung pare, 1-0. 1-0. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nanalo po kami, walang nasaktan. Medyo naging hard man yung laro. Pero dala lang po yun ang game, tsaka kung paano po kami maglaro, tsaka ayaw po magpatalo ng bawat isa. Pero salamat po, para sa inyo po yung laro na yun, Lord. Naway maging ligtas po yung mga naiwan namin sa bahay at madat na namin ang maayos ang aming mga tahanan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin pag-uwi. Yun lamang po, Panginoon. Happy Father's Day, guys! Shot! Eagle Squad! Ako pala si Danny Aruta. Naglaro ng football nung since 1972 something, midgets A ako nun. Tapos ang coach ko nun si Toto Tancio. And naglaro din ako ng 1975 Aspirants Division. RIPA, candidates 1978. Kami po yung naglaro na nakapaalang po kami sa opening game doon sa Don Bosco, Makati. Kalaban po namin yung Colegio de San Agustin. Mostly doon, puro naka-spike shoe sila. Tapos yung mga naka-six stud sila. At the same time, maulan yun. Tsaka maputik. So parang dihado kami sa game na yun kasi kumakapit yung mga studs sila doon sa damo. Ang ginawa lang namin, strategy is, inaano lang po namin, sinusungkit-sungkit lang namin yung bola para kasi hindi po gumugulong yung bola sa field. Pag control, chest up, pass, tapos pero sa taas namin dinadaan yung bola. Laloy o si Claro Espos is one of the best player doon sa time na yon. Siya ang naka-score, 2-0 ang score namin doon. Then mostly talaga nahirapan talaga kami yung time na yun. Mga player na yun, at the same time, malalaki po ang kalaban namin from other country. Then nag-participate dito sa Colegio de San Agustin, naging estudyante sila. So napakahirap yung time na yun, nalaglaro kami doon. So
Marami pong nanonood doon kasi actually opening game yun eh. Maraming mga school nanonood sa amin doon. So yung Don Bosco talaga hindi naman natin sinabing, actually sikat na talaga yung Don Bosco noong time kasi yung may mga players tayo doon dati na mga sila Danny Alejo, naglalaro sa mga senior division, sila Ramon Graho, sila Noel Fernandez. Then, after ng 1980, naglaro ko sa San Miguel. Kinuha ko ng San Miguel, Icotillas. Tapos, ng estudyante, 4 years pa rin ako noon. Naglaro din ako sa palarong pambansa, 1981, champion din kami. All Tondo Boys yun. Solid Tondo Boys, solid Don Bosco player yun. Sa Tugigaraw, palarong pambansa. Ayun ang pinaka-memorable ko. At the same time, na-injured ako. So, hindi ko napagpatuloy yung career ko as a player. Nag-proceed naman po ako sa referee. So, nag-successful naman ako sa referee. Naging FIFA referee ko noon since 1989 up to 2001. 13 years ako sa FIFA referee. Then, after that, medyo siguro hindi ko na rin kaya. So, nag-retire po ako yung time na yun. Fast forward to sa story mo, yung background. Ano yung nag-motivate sa'yo to continue this kind of football tournament? Ito. So, ang motivation ko rito para ibalik yung football at yung saya ng mga bata rito. At same time, yung mga senior division na uminto sa paglalaro ng football dahil nga hindi masyadong pinagagamit to kasi naging privatized po ito. So, nung pagbabalik ko, actually, siyempre ako, galing din ako sa naging barangay official, nag-focus ako sa barangay official, hindi na ako masyado rito, naging active. So, nung time na, nagkaroon ng time na kita ko na medyo okay pala magpaliga rito. Kasi yung matino ko dito ng isang beses, pag-practice, kita ko yung may mga edad na rin, practice sila. So, nakita ko na parang walang challenge na bakit nagtitraining, nagpa-practice, wala naman tinatawag na sasalihan. Although masali sa labas, pero sabi ko much better kaya kung dito tayo mag-put up ng liga. Para at least hindi na tayo magbabayad ng transportation o mga malalaking registration fee. So dito na lang tayo sa sariling nating field. Ayun, at the same time, nakita ko rin may mga bata rin nakikisali. For example, sila Pitugo, sila Sohonia, kayo nga, nakita ko yung mga bata. Sabi ko, bakit hindi ko i-put up din dito yung mga juniors? Para at least bumalik nga yung kagaya ng saya. At the same time, makilala muli yung Don Bosco bilang isa ng the best player, the best team from other division o from other tournament. Ayun lang po ang masabi ko. Last question ko, ano yung makikita mong future ng ganitong klaseng event for Don Bosco? Okay, so siguro ang nakikita kong future dito sa siguro itong mga bata, upcoming player o tinatawag na may potential na player, siguro pwede sila sumali sa ibang kasi ang natin dito is objective natin is to provide o to produce one of the best player from Don Bosco Tondo na makakalaro sa mga UAP team, NCAA, kung ano mga tournament, malaking tournament para makasali yung mga small boys natin. Sa mga football player dito, sana galingan pa natin, at least maging modelo tayo ng mga small boys, ipakita natin dito yung mga tinatawag potential natin, skills natin para at least gayahin tayo ng mga bata o small boys na maglalaro sa mga other tournament o kung ano ba mga liga na nasalihan ng mga bata galing sa Don Bosco Tondo. So you've heard it, that's the story of Tondo, Don Bosco Tondo football team in the past. What motivates si Coach Danny Aruta na ituloy yung ganitong klaseng culture and program dito sa Don Bosco Tondo. It's a good platform, it's a good stage for everybody who loves to play football dito sa Don Bosco in the nearby areas. Para at least tulad nga na sinabi niya, hindi na kailangan lumayo ng mga football players ng Don Bosco to participate in other tournaments. So it's a good stage dito sa napakagandang field nito para patuloy yung pag-produce ng football players dito sa Don Bosco Tondo. So that's it for this episode, and I hope na
continue supporting this kind of program and continue supporting our culture of play dito sa Tondo. Subscribe because it's more than just a club. Cheers! Tawagin ko si Obet. Ayan, gising na!